barangay at SK eleksyon. Ang umiral na batas ngayon ay walang iba po kundi ang Republic Act 12232 at magbabago lang ito kung kakatigan ng Korte Suprema ang petisyon ni Atty. Macalintal na i-declare na unconstitutional ang Republic Act 12232. Hello, magandang araw sa ating lahat mga kapobre. Araw ng Martes, pizza 16 na po ng September. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa. Of course, panibagong vlog mga kapobre. So for today's vlog ay again and again, barangay at SK election. So mga kapobre, hanggang ngayon wala pa pong final na desisyon ang Korte Suprema. Dahil po sa September 23 pa po ang balik ng mga maestrado sa Korte Suprema mga kapobre. Kaya habang hinihintay natin yan, usap-usap lang muna tayo dito mga kapobre. So medyo nagtataka lang tayo mga kapobre, dahil sa mga upload natin, lagi naman nating sinasabi na ang pinal na desisyon ng Korte Suprema ang lagi nating inaantay. Hanggang ngayon po nakalutang pa rin ang Republic Act 12232. Kahit nga pirmado na siya ni Presidente, so hindi pa rin siya pwedeng i-implement kasi nga mayroong petisyon sa Korte Suprema ni Atty. Macalintal na pinapabasura or pinadideclare ni Atty. Macalintal na unconstitutional itong Republic Act 12232. Medyo nagtataka lang tayo dito sa ating mga manonood mga kapobre, dahil pag ang ating video ay medyo pumabor sa Republic Act 12232 or term setting bill na ang eleksyon ay sa November 2, 2026 na, ito namang gustong matuloy sa December 1, 2025 ay nagagalit at kung ano-ano na ang kanilang pinagko-comment kasi nga ayaw talaga nilang ma-postpone pa. At pag ang ating video naman ay medyo pabor sa pagpapatuloy ng eleksyon sa December 1, 2025, ay nagagalit naman to nagagalit naman tong pabor na mapospon kasi nga mayroon na daw bagong batas na Republic Act 12232. So ang sa atin lang dito mga kapobre ay hinimay-himay lang po natin at base po sa ating mga napapanood sa mga interview ng Comelec, ng DILG, yun po ang ating pinagbabasihan sa ating mga video dito. Di pa tayo naggumagawa ng ating sariling haka-haka gaya ng sabi nyo mga kapobre na haka-haka lang daw. Hindi po haka-haka yun mga kapobre, kasi nga may pinagbabasihan tayo at yung mga video ko ay may nakalakip na po na video na galing mismo sa bibig kay Bawa, kay Comelec Chairman George Garcia, kay DILG Secretary John Vic Rimulya. So yun po, kaya wag lang po kayong magagalit. Sa akin po, ang umiiral na batas ngayon ay wala pong iba. Ito po yung Republic Act 12232. Dahil nga pasado na siya, pinirmahan na ng Pangulo. Kaso lang, may petisyon na inihain si Atty. Macalintal. Kaya yun ang ating hintayin mga kapobre. Halimbawa, magdesisyon ang korte na unconstitutional, then tuloy ang December 1, 2025. Kung halimbawa naman i-declare ng Korte Suprema na constitutional, ay matik na.
sa November 2, 2026 na ang ating magiging eleksyon sa barangay at iske. So yun lang naman po ang ating laging pinag-uusapan. Hindi po tayo gumagawa ng kwento dito. At ang inyong napapanood lagi sa ating vlog ay sariling opinion ko base doon sa ating nakikita na mga interview sa social media. Lalo na yung mga interview sa mga kinaukulan, especially Comelec, DILG, ang Malacanang, Kongreso at ang Senado. Kasi nga sila po ang nakakaalam kung ano na ang update sa ating barangay at iske election. Suma total mga kapobre, ang umiiral po na batas ngayon ay walang iba po kundi ang Republic Act 12232, kung saan nakasaad doon na ang eleksyon sa barangay at iske ay sa November 2, 2026 na. Magbago lang ito kung kakatigan ng Korte Suprema ang inihain na petisyon ni Attorney Macalintal na i-declare na unconstitutional itong Republic Act 12232. So hanggang dito na lang muna mga kapobre. Quick update lang tayo. Magandang hapon and bye-bye. God bless. Ingat-ingat po mga kapobre.